Okay. Meron na lang siyang 26.4. So dahil tanghalian na, alas 11:19 na. Yan, dito sa aking hand watch ay 11:26. Advance ito, advance. So, magluluto tayo ng kanin. Ito ang aking rice cooker na 600 watts. Yan, 600 watts ito. So, magluluto tayo. Dito ko lang ilagay. Okay. Transfer muna itong stand pan, small stand pan. Okay. Dito natin ilagay ang rice cooker. So, yun. Okay. So, magluto tayo. Mag-add tayo ng rice cooker. So, mayroong 37 watts o 38. At itong rice cooker na to, 600 watts ito. So, dahil tanghalian ha, mag-cook na tayo ng kanin. Okay. Yan. Start. So, 37 watts. Okay. Kaya natin ang rice cooker. So, yan. Working na. So, kumanda na kanyang cooler fan sa ating power inverter. So, mayroong 590, 93, 94, 95. Na-up ang kanyang wattage. So, mayroong 590, 91. So, yan. Ang load natin dito ngayon ay ang stand pan na maliit at TV. Okay? Okay ba? So, yan. Ang battery natin, meron lang 25 or 24.7. Yan, 26.3. At, yan. Antayin itong maluto. Okay? Hintayin natin na maluto ang ating kanin. So, okay ba? Yan, ang load natin. 620. Okay? Dahil automatic yan ang rice cooker, mag-unlock ang kanyang heater. So, dito meron 26.1 sa ating power inverter. Yan, ang load nito ngayon ay ang mini stand pan at 32 inch na TV. Okay? Antayin natin ito hanggang maluto ang ating rice kanin. Okay? At ito ay habang nagluluto pa tayo ng kanin o rice, ito ang lahat na expenses na material. Ito ang PV solar. Mamaya ipakita ko sa inyo ang PV solar na 270 watts. Ang price niya ay 2,379. At ang power inverter 2,270 na pito. Itong power inverter na to pito ito. Okay? At ang battery na 30 AH na top band, ito ang price niya sa pag-order ko sa Lazada noon. Okay? Ngayon, pwedeng tumaas na or papaubos. Basta kaya ito ang price ng pag-order ko noon sa Lazada. At ang breaker, dalawa lang ang breaker ang gagamitin natin. Ang dalawa, 396. So, ito sa battery at sa PV solar. So, okay. At ang number 12 na AWG red and black 3 meter, ito 348. Okay. At ang BMS natin sa battery, dahil kailangan natin ng BMS. Okay lang, walang balancer, active balancer, okay lang. BMS importante. So, ang 40 EH na BMS is 620. At ang ating 1 gang na outlet, ito, yan, 40 pesos. At ang ating power meter na 6-in-1, ito, ang presyo niya ay 348. Okay? At sa ECC natin na 30 ampere, 394. Okay? So 394 lahat. Ito ang suma total, 11,295. Okay? Pag gusto kayong magbuo nito na solar power generator, ito, makabuo na ito sa halagang 11,295. Okay mga idol, mga busing. Guys, ito, maganda ito sa mga gustong magbuo ng solar power generator. Makasave na tayo nito sa ating DU o sa distribution utility. Dahil makakaya na sa rice cooker, ilang light. So, ano pang inintay nyo? Okay? At pag meron kayong matanong, ilagay nyo lang sa comment section para mag-reply ako agad. Okay? Sa inyong mga katanungan. Okay? Yan. 11,295. Makabuo ka na ng solar power generator. Basta, importante ang ating battery is light PO4. Okay? Dahil, mas maganda, high-tech na ngayon eh. Mas maganda ang light PO4 na battery. Pwede natin itong additionalan ng 30H, 50H na sa atin. Yan, okay? Okay, malapit na maluto ang ating kanin. Okay? So ngayon, ang ating kanin ay naluto na.
So, teka lang. Buksan ko muna. Yan. So, ipakita ko sa inyo na tuto ng ating kanin. Yehey! Yehey! Okay. Okay nga, merong pang nakatirang 26.5. Okay? So, dito sa battery, 26.4. Yan. Okay? Sulit na sulit. Pag meron na tayong small setup, basta 24 volts lang. So, ngayon, meron 26.5. Ating i-charge. Okay? Ito ang doon ako kuha ng solar charge controller sa ating 24 system. Okay? So, ating i-connect dito sa breaker sa ating ACC. Ito ay negative. Okay, sorry. Okay, negative. Ang positive. Ito. Ito ang positive. So, ito na. Ang ating positive. So, yan. Okay. Ito na sa PV solar. So, atin ang i-power on. Okay. Teka lang. Muna. Okay. So, ito ang sa ating PV solar. Hindi pa nag-iilaw dahil hindi pa natin na-on. So, ating i-power on. Okay. Nag-iilaw na siya. Input. Yan. Nagka-charge na siya. So, very nice. Yan. So, ang sa ating output, meron tayong output na 1.4 ampere. At sa ating input na galing sa ating solar panel, yan, meron 3.2. Pasok. Okay? Yan. Ano pang hinihintay nyo? Magawa na tayo ng small but terrible na solar power generator. Okay? Okay? At ang PV solar na magandang gamitin, ito ang ginagamit ko. Ito ang excuse me. Yan ang price. 2,379. So, itong 270 watts, ito ipakita ko sa inyo ang specs nito. Okay? Ang specs nito ay ito, kumpitin ko sa inyo. Okay. Okay, ito ang specs. Ang ginagamit ko na solar. Ito, max power output. 270 watts. At ang kanyang maximum power voltage ay 30.9. Okay? 30.9 at ang maximum power current niya, ang IMP, 8.73 ampere. Okay? So, ating computing ito, makuha na ba natin ang 270 watts? Okay? So, itong ating BMP or maximum power voltage, ito ang 30.9. So, 30.9, okay? 30.9 volts. Ating itong i-multiply sa kanyang maximum power current o IMP. So, ang IMP sa ating power solar panel ay 8.73 ampere. So, times 8.73. So, yan. Ang product equals 269. Kita ba? Okay. Yan. 269.757. So, consider na yan sa 270 watts. Okay. So, ang atin na namang kunin, ang ano na naman natin ngayon ang ito. Ang maximum power current ang ating kunin. So, ito, 269 divided by sa ating maximum power na 30.9, ating itong i-divide. So, divided by 30.9. So, yan. 30.9. So, ang result, so nakuha natin ang yung maximum power current. Di ba? 8.73 equals, yan, 8.73. So, ganyan lang ang pag-compute sa ating solar. At sa mamaya, kukumputan ko kayo ilang oras itong ating load na 50 o 60 sa ating battery na 30 AH. Okay? So, kung kunin naman natin ang itong 30.9 na maximum power voltage, atin itong i-divide sa 270 watts. Okay? So, i-direct na to. Divide 270 watts. Ay no. Sandali lang. sorry. Okay. Balik na dito kanina. So, ngayon, ang 270 watts divided by natin sa ating maximum power current ay 8.73. So, divided by 8.73. 8.73. So, yan. Lumabas ang
kanyang maximum power voltage na 30.9. Okay mga kalods. Okay. Okay, so yan, naka-charge na ang ating battery. Okay. So, merong 3.5 ang ating input sa ating solar, PV solar. Yan ang naka-in 3.5, 3.6. So, ito, para makuha natin ang watts ang nakapasok sa ating battery, 3.5 dahil 24 ang ating system times 24 times 24. So, yan. Meron kapasok na 24 ay 84 watts sa ating battery. Ang load natin ngayon ay ito, makita ba? 36 watts sa PV at standpan na small. So okay lah. Palagi tayong naka-load ng 36 o 35 watts. At least ang naka-charge 84. So ang siguradong nakapasok 84 minus 36. 84 minus 36. So at least nakapasok sa ating battery 48 watts. Okay? So kung meron na tayong ganito kaliit lang na system, okay na. May tatlo bang LED light, meron kang TV, meron kang maliit na stand fan. So kayang-kaya na niya. Okay? So mag-compute tayo ngayon sa ilang watts na load at ilang oras magamit dito sa ating battery. Okay? So ngayon mamaya at ito pala ay ang ating pag-charge sa ating battery. Iparallel lang natin. Pag meron tayong 24 volts na system, ito. Yan. Okay? Dahil ito ang aking ECC sa 24 volts at ito ang kanyang breaker galing sa solar. So yan. Okay? So ngayon, anong oras na? 11 na. Malapit ang 12 nun. So yan. Okay lang. Pag mag-parallel ka dito, pag meron ka additional na ECC. Gaya nito. Yan. Yan tayo nagkuha. So meron 3.7 na pumasok sa ating battery. Okay? Okay, so ngayon, ang ating battery ay meron ng 27.2 volts. Okay, meron pang binigay ang solar panel natin na 3.2 ampere. So, yan, andito sa ating power inverter, meron 27.1. At dito sa ating battery, yan, meron din 27.1. So ngayon, mag-compute tayo sa ilang load, ilang watts. At sa ating battery na 30Ah na 24. So, compute natin ilang oras lang ang hanggang sa dulo ng mundo. Si joke. Ilang oras ang kanyang konsumo. Okay? So ngayon, ang battery natin ngayon is 30Ah. So kita ba dyan? Okay, yan. 30Ah dahil ang system natin ay 24 volts times 24. So equals 720 watts hour. Okay? So ngayon, sa 720 watts hour sa ating battery na 30Ah, meron tayong depth of discharge nito, basta life open na battery, 80% lang ang ating magagamit. So atin itong i-multiply sa 0.80. So 720 watts hour times 0.80 ang kanyang depth of discharge. Okay? So equals 576 na lang. 576 watts hour ang magagamit natin. So ngayon, pag meron tayong tatlong LED, 3 pieces LED lamp light, tag 7 watts. 7 watts times 3 equals 21. So meron tayong 21 watts sa gabi ang ating pinag-usapan na ilang oras ang ating battery. So merong 21 watts sa light lang sa LED. At sa pangalawa, meron tayong 2 pieces na ito. Yan ang stand pa na small. Dalawa. So palagay natin na 7 watts rin. So
7 times 2 equals 14. 14 watts. Okay? Then meron tayong TV na LED. LED TV na ang kanyang 32 inches nasa 29 watts or 30. Ay, lagyan na natin na 30 watts. So atin yan i-add 21 plus 14 is 45. Ay no, 35 plus 30 is 65 watts. So sa gabi itong sa paggamit natin dahil sa araw meron mang solar panel na ka-charge sa ating battery. So okay. So ang ating kabuuan magamit sa gabi 65 watts. Atin yang i-divide sa ating natitira na 576 watts hour. So 576 watts hour over yan sa ating 65 watts. So 576 divided by 65. So gamitan na natin ang kalkyo. So ito 576 divided by 65. So mayroong natira na hour na 8 hour 0.86. So mayroong 8.86 watts hour. So okay naman siguro kung kasi hindi naman tayo ang sa TV sa paggamit natin, di ba? Ang sa TV sa paggamit natin hindi naman siguro abot ng 8 hour, nasa 3 or 5 hour. So kasi okay na, abot pa yan ng 6 AM dahil mag-start na sa pag-charge ang ating solar charge controller sa time na yan. So okay na, pwede na optional, pwede natin additional natin itong battery na 30 H din. So itong natitira na 8 sa 65 watts kung additional lang din natin ng 8 hour dahil ma-times 2 naman ang ating battery. So okay, so pag additional lang natin ng isang 30H na 24, so itong 8.8 maging 17 o 18 na ito hour. So mas maganda pag ating additional na ating battery. So hanggang dito lang tayo siguro muna at hanggang sa susunod lang mga idol, mga ka-Junartic. Okay, abangan nyo ang sunod kong mga content. Okay, meron ng 28.4 ang ating battery. Okay, mas madali ang kanyang pag-charge. At ang oras ngayon ay 1:44 PM, 1:44 sa hapon. So yan ang ating battery na. Meron 26.6 at 28.6. Grabe, yan full charge na yan, malapit na full charge. So ito additional ko ang ating solar charge controller. Pag mapuno na ang ating battery, mag-stop na yan, diba? Yan zero na, 0 ampere na input. Yan ang advantage ngayon sa ating mga bago na mga solar charge controller, ating power inverter, meron ng mga security. So ngayon puno na 28.4, so wala, nag-stop na siya sa pag-charge. Okay mga ka-Lods, mga ka-Junartic, mga ka-DIY, hanggang sa susunod. Okay, maraming salamat. Abangan nyo ang sunod kong content. Bye bye.